Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap ng ISSSI pension, umupong mabuti at pakinggan ninyo ang napaka-importanting balita na ito. Hindi ito biro, hindi ito clickbait, ang SSA ay naglabas na ng opisyal na schedule para sa buwan ng Oktubre 2025 at may mga pagbabago dito na pwedeng makaapekto sa inyong monthly pension. Pero hindi lang yun, may nabalitaan din natin tungkol sa second tranche na mayroon daw good news para sa mga katulad ninyong senior citizens. Nakakagulat man, pero yung mga pagbabago na ito ay parte ng Historic Pension Reform Program na nagsimula na noong September 2025 at ngayon pa lang natin nararamdaman ang tunay na epekto nito sa aming mga bulsa. Yung programa na ito, una sa loob ng 68 taon na kasaysayan ng ISSSI, ay magbibigay ng 3-year increase sa lahat ng ISSSI pensioners, retirement, disability, at survivor pensioners. Hindi ito pangarap, hindi ito pangako lang, ito ay reality na na-approve na ng Social Security Commission. Kaya kung hindi pa ninyo naririnig ang mga detalyeng ito, makinig kayo ng mabuti dahil ang hindi pagkakaalam dito ay pwedeng magresulta sa pagkakalimutan ninyo ang pera na dapat ay sa inyo. Halina't pag-usapan natin ito ng mabuti, step by step, para walang malilimutang importanteng detalye. Bago tayo pumasok sa mga detalyadong schedule at amounts, kailangan muna nating maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa ngayon. Ang Historic Pension Reform Program na ito, na pinatupad simula September 2025, ay hindi simpleng dagdag sa pension. Ito ay isang systematic na 3-year plan na nagbibigay ng gradual na pagtaas sa lahat ng klase ng ISSSI pensioners. Para sa mga retirement pensioners na katulad ninyo na edad 60 hanggang 89, ang average monthly pension bago pa man na ipatupad ang programa na ito ay umaabot na sa 4,923 kada buwan. Ngayon, dahil sa bagong programa, lahat ng retirement at disability pensioners ay makatanggap ng 0% increase, habang ang mga death o survivor pensioners naman ay makatanggap ng 5% increase. Ang ibig sabihin nito, kung dati ay 4,923 ang inyong nakukuha, ngayon ay maaaring umabot na sa 5,415 ang inyong monthly pension. Ito ay dagdag na 472 kada buwan o 5,904 kada taon. Hindi ba nakakaginhawa? Pero hindi pa dito natatapos ang good news dahil ang programa na ito ay 3-year plan. Kaya may mga susunod pang taon na may additional increases pa ngayon. Tungkol naman sa payment schedule para sa buwan ng Oktubre 2025, may mga importanteng pagbabago na dapat ninyong malaman. Ang SSA ay nag-implement na ng mas organized na payment system para sa mga pensioners, at ito ay nakabatay sa inyong date of contingency. Kung ang inyong pension ay nagsimula noong 1/15 ng kahit anong buwan, kayo ay saklaw ng first batch release na karaniwang lumalabas tuwing first week ng buwan. Pero kung ang inyong pension naman ay nagsimula noong 16 hanggang last day ng buwan, kayo ay saklaw ng second batch release na karaniwang lumalabas tuwing second week. Para sa Oktubre 2025, ang first batch ay na-release na noong October 3, habang ang second batch naman ay na-release noong October 10. Ang sistema na ito ay ginawa para mas organized ang release ng mga pensyon at hindi na kayo magtaka kung kailan dadating ang inyong pera. Pero dapat ninyong tandaan na ang mga dates na ito ay pwedeng mag-adjust depende sa mga holidays at weekends, kaya palagi ninyong i-check ang inyong account o tumawag sa hotline para sa latest updates. Dito naman sa usaping amounts, may mga nakakalitong balita na kumakalat sa social media tungkol sa mga reductions o clawbacks sa pension. Kaya para hindi kayo malito, linawin natin ito. Ang Historic Pension Reform Program ay nagdudulot ng increases lang, hindi decreases. Pero meron nga namang mga instances na pwedeng makita ninyo ang mga adjustments sa inyong pension amounts, at ito ay dahil sa mga corrections ng sa computation, lalo na kung may mga discrepancies sa inyong contribution records. Halimbawa, kung may mga buwan na hindi properly na-credit ang inyong contributions noon, at ngayon ay na-discover ng ISSSI ang error na ito, pwede nilang i-adjust ang inyong pension either upward o downward. Pero ang mga adjustment na ito ay may proper notification process, at hindi ito automatic na mababawasan lang kayo ng walang explanation. Kung nakakuha kayo ng notice tungkol sa adjustment,
Dapat ninyong basahin ito ng mabuti at kung may hindi kayo naiintindihan, pumunta agad sa pinakamalapit na SET office para sa clarification. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang mga hidden benefits na pwede ninyong ma-avail bilang IST pensioners. Una, ang 13D-month pension na ibibigay tuwing December. Ito ay equivalent sa isang buwan ng inyong regular pension at hindi ito naaapektuhan ng mga income tax. Pangalawa, may death benefit pa rin kayong pwedeng i-designate para sa inyong mga beneficiaries na umaabot sa hanggang 40,000 depende sa inyong contribution record. Pangatlo, kung may mga unpaid contributions pa kayo from before, pwede pa rin ninyong bayaran ito through voluntary payment para ma-increase ang inyong pension computation. Ito ay tinatawag na voluntary contributions. At pang-apat, may Medicare benefits pa rin kayo sa PhilHealth bilang IST pensioner, kaya hindi kayo mawawalan ng healthcare coverage. Ang mga benefits na ito ay hindi automatic. Kali na ibibigay sa inyo, kailangan ninyong i-apply o i-process. Kaya important na ma-familiarize ninyo ang sarili ninyo sa mga proseso na ito. Sa usaping tax implications naman, may magandang balita para sa inyong mga ZET pension. Ang regular monthly pension na natanggap ninyo mula sa SS ay considered na tax-free income, meaning hindi ninyo kailangang magbayad ng income tax dito. Pero may mga exceptions dito na dapat ninyong malaman. Kung may iba pa kayong sources of income bukod sa ZET pension, halimbawa may business kayo, may rental income, o may part-time work, ang combined income ninyo ay pwedeng masubject sa income tax kung lampas na ito sa annual exemption limit na ₱250,000. Ang 13D-month pension ay tax-free din hanggang sa certain limit. Pero ang mga benefits na makukuha ninyo from other government programs, katulad ng 4 o senior citizens, benefits ay hindi na counted bilang taxable income. Ang advice ko sa inyo, kung may mga ibang income sources kayo, magpa-consult sa GT o sa tax professional para malaman ninyo kung may kailangan kayong bayaran na taxes. Hindi ninyo gusto na ma-surprise kayo ng tax obligations na hindi ninyo alam. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga practical tips para sa pag-visit ninyo sa ZET offices. Dahil marami pa rin sa inyong mga kailangan pumunta doon para sa mga transactions. Una, mag-schedule kayo ng appointment online through SET website o mobile app para hindi kayo magtagal sa pila, lalo na ngayong maraming seniors na napupunta sa office dahil sa mga pension inquiries related sa reform program. Pangalawa, dalhin ninyo palagi ang original copies ng inyong AIDS at ang SSE ninyo, plus photocopies para sa mga requirements. Pangatlo, kung may mga beneficiaries kayo na gusto ninyong i-update, dalhin ninyo ang birth certificates at valid IDs nila. Pang-apat, kung may mga concern kayo tungkol sa inyong pension computation, dalhin ninyo ang copies ng inyong employment records at contribution receipts if available. At finally, mag-prepare ng patience dahil sa dami ng mga pensioners na may mga questions ngayon tungkol sa reform program, medyo busy ang mga ZET offices. Tungkol naman sa mga strategies para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income using your death pension as foundation, may mga options kayong pwedeng gawin. Una, kung single lang kayo at walang immediate financial needs, pwede ninyong i-invest ang portion ng inyong pension sa low-risk investments katulad ng time deposits o government bonds para may additional income kayo. Pangalawa, kung may mga anak kayo na may stable income, pwede ninyong i-discuss ang family financial planning para ma-optimize ang resources ng buong pamilya. Pangatlo, samantalahin ninyo ang senior citizen discounts sa lahat ng purchases ninyo, medicines, groceries, transportation, dahil ang savings na ito ay equivalent din sa dagdag income. Pang-apat, kung may skills pa kayo, pwede kayong mag-freelance o mag-part-time work para sa extra income, pero make sure lang na hindi kayo ma-exceed sa tax exemption limits. At finally, mag-explore ng mga government programs para sa seniors katulad ng livelihood programs o educational grants para sa inyong mga apo. Ang pinaka-importanting reminder na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang tungkol sa mga scams na kumakalat ngayon related sa pension increases. Maraming mga fake text messages, calls, o social media posts na nagsasabing need ninyo mag-register o magbayad ng fee para makuha inyo ang increased pension. Pakinggan ninyo ng mabuti, ang SSA ay hindi hihingi ng bayad para sa pension increase na ito, hindi rin kailangan mag-register ulit, at hindi rin sila tatawag sa inyo para humingi ng personal information.
Ang lahat ng legitimate updates ay makikita ninyo sa official website, sa official Facebook page, o sa mga announcements sa D at radio. Kung may nagtawag sa inyo na nagsasabing employee daw sila at hinihingi ang inyong number o bank details, huwag ninyo ibigay, report ninyo agad sa hotline. Ang mga scammer na ito ay umaasa sa excitement ninyo tungkol sa pension increase para maloko kayo, kaya maging alert palagi. Sa mga susunod na buwan, asahan ninyo na may mga additional announcements pa ang tungkol sa continuation ng pension reform program. Remember na 3-year program ito, kaya ang mga increases na natatanggap ninyo ngayon ay hindi pa ang final. May mga susunod pang phases ng program na pwedeng magdulot ng further increases sa inyong pension. Kaya important na palagi kayong updated sa mga official announcements ng I-follow ninyo ang kanilang official social media accounts, mag-subscribe sa kanilang newsletter kung available, o regular na bisitahin ang kanilang website para sa latest updates. Ang pagiging informed ay ang inyong best defense laban sa mga fake news at scams, at the same time ay ang guarantee ninyo na hindi kayo mawawalan ng mga benefits na rightfully yours. Mga kababayan kong seniors, ang pensyon ninyo ay hindi lang pera, ito ay reward ninyo para sa lahat ng taon na nagtrabaho kayo at nag-contribute sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya deserve ninyo na makuha ang lahat ng benefits na para sa inyo, at deserve ninyo rin na ma-enjoy ninyo ang golden years ninyo nang walang alalahanin tungkol sa pera. Ang Historic Pension Reform Program na ito ay isang malaking hakbang toward improving the lives ng mga senior citizens sa aming bansa, at ito ay patunay na hindi kayo nakalimutan ng gobyerno. Kaya samantalahin ninyo ang mga opportunities na ito, maging vigilant laban sa mga scams, at palagi kayong nagstay updated sa mga latest developments. At higit sa lahat, share ninyo ang information na ito sa inyong mga kapwa seniors para lahat kayo ay equally informed at protected. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong sa inyo ang video na ito sa pag-understand ng mga changes sa inyong pension.